Tikas. Marami po sa amin ang gusto rin mag-aklas dahil po sa kasamaan at kalupitan sa amin ng asawa ni General. Okay? Kung tratuhin niya po kami sa AFP ay parang mga sarili niyang sundalo, utusan at ari-arian. Daig pa niya si First Lady Lisa Marcos kung masanong. Hindi nyo lang na-experience kung paano kademonyo si Lisa Tanas. Okay? So anyway, may mga common denominator siya na. Ang tawag nga po niya sa sarili niya ay ang First Lady ng AFP. Yes, si Au Browner. Okay? May natanggap kasi tayong mensahe kahapon pa dapat ito kaso hindi tayo nakapag-vlog. Si AFP Au Browner, mga kababayan, na kung saan aso ni Bangag Jr. na sa kabila ng nag-a-addict yung kanyang amo ay tahimik pa rin siya. So napag-alaman natin, ayon sa ating puting jahas, na ito pala si Browner at ang kanyang asawa, okay, ay nagsiga-sigaan sila dyan sa AFP, okay, dyan sa pamunuan ng Armed Forces of the Philippines, na kung saan, mga kababayan, ay kawawa ang ating mga kasundaluhan dyan na naka-witness ng mga sigawan, awayan daw nila dahil, bago tayo pumunta sigawan, awayan, ang nirereklamo ng ating puting ahas, yung mga sundalo, yung mga nakakakita dito kay Au Browner na ito, yung lavish lifestyle ng kanilang asawa at ng kanyang asawa at siya mismo. Okay? So mga kababayan, ang tanong kasi dito, okay, saan kumukuha ng pera itong ang asawa ni Browner at siya, lalo na yung asawa niya, sa pagpapakita ng sobrang luxurious, kumbaga mga mamahaling gamit, Hermes, name it, mga alas, sino-show off daw dyan sa AFP, samantalang yung ibang mga pangangailangan ng ating mga sundalo ay hindi na ibibigay ng pamunuan ng AFP, hindi sila mabigyan ng maayos na mga trato, pero ito daw ang asawa ni Browner ay nagsiga-sigaan pa dyan sa AFP at nag-aaway sila mismo sa loob ng AFP at naririnig ng mga kapwa nilang sundalo at wala daw silang hiya. Walang hiya, makakapal lang mukha. Ngayon wala naman kasi sana tayo pakialam kung mag-away sila. Pero ang nakarating sa atin, mga kababayan, yung kinu-question ng mga sundalong nakapaligid na saan kinukuha ng asawa ni Browner yung mga maluluhong gamit na dapat nananawagan sila na dapat mag-lifestyle check at dapat i-check din yung mukha ng asawa ni Browner kasi nagparetoke at ito daw ay di umano ay galing sa pera ng bayan. Yun yung malungkot. Actually, may post na nito eh. Hindi naman tayo unang nag-post nito. Ayan. Ayan ang itsura ng asawa pala ni Browner. Mukhang, simula sa pagiging gurami, okay? Mukhang guraming may kuroy-roy, tapos biglang ito na. Okay? Ayan na yung mukha niya. Teka. Ayan na yung naging mukha niya. Ba't masyadong yung lighting? Ayan na yung niya. Pinost natin ito sa Boljakan. Ba't ganyan ang mukha nito? Okay? Ayan na yung naging mukha niya. Pero ganun pa rin itsura. 'Di ba? Naligo lang siya siguro ng maraming paputi o formalin, whatever, kung anong niligo niya. 'Di ba? Ito yung entry niya. Itong entry, grabe, Okay, wala naman tayong pakialam na magparetoke sila ng ilong. Wala naman tayong pakialam kahit magparetoke sila katulad ng anak ni Pacquiao dahil may pera naman yon. Kasi kung gusto nila mag-enhance, ganyan-ganyan. Pero napag-alaman natin, dahil merong rivalry, okay? Meron daw inggitan na nagaganap between sa asawa ni Browner at saka dito kay Hopeless. Si Yusek Hopeless. Okay? Nagpa-plastic surgery. Naman ngayon, di ba? Naman ngayon, ang dami nagpa-plastic surgery. It just so happened na tayo ay organic.
Wala tayong issue kung magparetoke kayo, go, go, go. Magpa-beauty kayo, go, go, go. Make sure na ang pera ay galing sa kaba ng bayan. Alright, sabi nga dito sa post na ito na sinend sa atin, okay, actually, tinawagan tayo ng puting as. Marami po sa amin ang gusto rin mag-aklas dahil po sa kasamaan at kalupitan sa amin ng asawa ni General. Okay? Kung tratuhin niya po kami sa AFP ay parang mga sarili niyang sundalo, utusan at ari-arian. Daig pa niya si First Lady Lisa Marcos kung masano. Hindi nyo lang na-experience kung paano kademonyo si Lisa Tanas. Okay? So anyway, may mga common denominator siya. Ang tawag nga po niya sa sarili niya ay ang First Lady ng AFP. Ito yung mga sinasabi ko sa inyo simula, even before, no? Even nung nag-start tayo na nag-vlog, na yung pera ng bayan napupunta lamang sa mga kabit, sa mga syobet, napupunta sa pangretoke o kung ano pa man. So ang issue natin dito, it's not about pangretoke nitong bruhang ito. Wala tayong problema. Magparetoke siya. Kahit yung kipay niya, gusto niya ipasara niya, wala tayong problema doon. Ang question natin, saan nanggagaling yung pera? At bakit nag-aaway pa sila doon, nagsisigawan sila doon sa loob ng AFP? Ikaw, Melody Browner o Bronner, anong gusto mo? 'Di ba? Bakit kayo nag-aasta ng mansyon nyo o pagmamay-ari nyo ang AFP? Okay? Ang pamunuan ng AFP. Okay? Ngayon, ang Camp Aguinaldo, tama ba? Camp Aguinaldo, 'di ba? O binago ba ang pangalan? 'Di ba kasi ang Camp Kramis PNP. So walang pinagkaiba yan sa ginagawa ni Bangag at ni Lisa Tanas. Now, ang question natin dito, we were talking about the syobet in general. Okay? Dahil marami talagang sumusyobet, okay? Sumusyobet na mga politiko at, mga politiko, sa mga artista, o ano pa man, hindi naman bago yan. Di ba? Practice pa yan even before pa tayo pinanganak sa mundo ito. Even 300 years ago, even maybe before Christ, di ba? May ganun ang issue ng mga Chokchakan blues. But kung gusto nating tanungin, dahil sila ay mga taong gobyerno. Meaning, merong karapatan ang mga Pilipino, kayo, mga taxpayers, na magtanong saan kinukuha ng asawa ni Browner, ni Au-Au, yung mga pinapagyabang niya sa kanyang mga amiga na mga luxurious jewelries, bags, everything, at yung surgery niya, saan siya kumuha ng pera, bakit mula sa pagiging gurami, naging mukhang hito na nagpatangos lang ng ilong, you know what I mean? Yun yung concern natin. Ang problema kasi, nakapwesto sila. Then ang isa pang tanong natin, dito kay Yusek, okay? Kay Yusek Goddess Libiran ng DBM. Okay? May tanong kami sa iyo. Yusek, DBM Yusek Goddess Libiran, na dating ASEC sa panahon ni Pangulong Duterte, okay, nabalita ko, balita na actually, narinig ko na yan noon, pero wala naman tayo doon, na chami-chami with, with dating, Lolo Togade. Lolo chami-chami, Parang malapit sila sa isa't isa, di ba? Alam nyo yan. Malapit sila sa isa't isa. Hindi natin alam kung anong pinaglalapit nilang dalawa, but that was before PRRD. Remember, kung kayo'y nakafollow kay Maharlika, lahat noon, di ba? Lahat noon, may mga sinasabi ako sa inyo, wala tayong pinangalanan. Sabi ko yung mga amoy lupa during panahon ni Pangulong Duterte, may mga amoy lupa na sumosyobet. At sabi ko nga, hindi malinis ang panahon, ang mga iba-ibang administrasyon. That's why we are here. Diba? Na nagtatuligsa. Ngayon, ang question natin kay ASEC, kay Yusek, DBM Yusek Goddess Libiran, okay? Ang tanong natin, bakit ka daw laging nasa Chief of Staff Office?
after ng office hour mo. Bakit ka daw pumupunta dyan? Yan yung tanong ng mga sundalo. Bakit? Ano ba? May role ka ba dyan? Bakit ka daw nasa opisina ni Au Au Browner? Kadahilanan na nag-aaway yung mag-asawa. Yun yung tanong. Goddess. Kasi nakita ko, actually hindi ko naman pinapalo yun. Pero nakita ko, ito pala si Goddess, di ba? Goddess ba talaga ito o ano? Ugliness. Okay? Ito pala ay talagang likas sa kanya na nagpapakita siya ng Suso Bells. Manang-mana siya kay Lisa Tanas. Pero in fairness naman sa kanya, yung kanyang Suso Bells, malapapaya.